Gusto ko 'tong talagang panoorin, susubaybayan ko talaga 'to. Kasi dito talaga lalabas talaga kung sino yung mga tanga, eh. Oh, yan si Lola Wistro, yan sila De Lima, yan sila Jokno, yan sila Ridon, at kung sino-sino pa mga pinagsasama nila diyan. Sila Chua, mga bobo man yang mga yan. Oo, sigurado ako na pagdating talaga sa ano, magagaling lang mga yan sa Congress. Kapag sila ang nag-iimbestiga, kapag sila ang may control, magagaling sila. O kita mo kahapon, wala silang control. Anong sabi ni Chis Escudero? Limit your time to 15 minutes. Tiningnan ko yung speech ni ni Jervil Luistro, inabot siya ng 17-18 minutes. O so dun pa lang hindi ka na marunong sumunod sa batas, sa rules eh. O sinabi 15 minutes, tingnan mo yung kay Season, kung 15 minutes lang yung speech ni Season, lumagpas lang si Season ng mga ilang segundo. Oo, so dito mo talaga makikita kung sino yung mga matitino. Kasi magaling lang naman itong mga congressman na ito sa grandstanding. Magaling lang sila magaling lang sila. Thank you very much kay Ani Haramilla at kay Felicidad Maricelo, ha. Salamat sa inyong mabubuting loob. Yung effort ni Boss Dada ay inyong sinusuklian. Maraming salamat sa inyo. God bless you. But yun na nga. Sanay yan sila sa grandstanding, sanay yan sila sa sila yung bida, kukontrolin ka, ito lang yung isasagot mo, tapos pag hindi nila gusto yung sagot mo, i-contempt ka nila. Dito ngayon, walang ganun. Wala nang ganun ngayon. Mga senador lang ang maaangas ngayon, mga senador lang ang matatapang ngayon. Kita mo, mukha silang mga gagot tanga kahapon. Ito si Joke na pasumbong-sumbong pa. Masyado daw agresibo yung abogado ng defense. Dinidirekta daw silang tanungin. Bakit? Pag kayo ayaw nyong direktahin kayong ay grabe naman si Ani Haramilla. Nako, itong pinakamalupit talaga dito sa Amerika si Ani Haramilla. Maraming salamat sa iyo. God bless you, mabuhay ka. Hanggang gusto mabuhay ka ng 175 years. At dahil sa iyong kabaitan, babalik yan lahat ng mga pakulay ninyo, siksik, liglig at umaapaw. Maniwala kayo. Pagka ganyan kayo kabait, pag ganyan kakulay ang ating comment section, sarap magbasa ng comment, di ba? Anong sabi ni Lito Lapid? Sabi ni Lito Lapid, mag-observe lang ako, makikinig lang ako. Pag bobo ka, ganun ka, makinig ka na lang. Wag ka nang magsalita, wag ka nang umipal. Pero at least si Lito Lapid, hindi siya epal katulad ng ibang mga senador na ang tatanga naman, katulad yan ni Gatchalian, katulad yan ni Tito Soto, mga bobo man yung mga yan. Di ba? Ngayon na-expose si Gatchalian, na-expose din yung mga congressman. Umpisang araw pa lang, ang dami nang na-expose dito. Na-expose na si Win Gatchalian, hindi siya karapat-dapat na Senate President. Na-expose sa si Win Gatchalian, walang kapasidad. Na-expose sa si Win Gatchalian, hindi niya kayang magdesisyon. Na-expose sa si Win Gatchalian ay para lang siyang waling-waling. Kaya naman pala, ang unang-una nilang ipinasa na batas nung siya ang Senate President, gawing pambansang bulaklak ang waling-waling. Dahil magigilang pala siyang palamuti diyan sa Senado. Tama nga yung sinabi ni Banat Bay na para siyang naging altar boy. Maraming salamat kay Kabakaled Wardalan. Salamat sa iyo, mabuhay ka. Nagmukha siyang altar boy. Ano ba yung altar boy? Di ba yan yung pare? Yung pare, siya yung nagmimisa. Yung mga nasa gilid niya, yun yung mga altar boys. Mag-aabot sa kanya ng ostya, mag-aabot ng libro, taga-buhat ng libro niya, taga ganun ng mic, di ba? Taga-tanggal nung sa kanyang sutana, taga-suot ng sutana niya, di ba? Taga-kapit nung sombrero ng pare, di ba? Ganun ang ginawa ni Gatchalian. Ganun ang ginawa ni Gatchalian. Umupo lang doon sa tabi ni Chis Escudero, tapos nagsusulat kunyari, putang ina, wala man sinusulat yung ulo na yan. Wala alam yan pero nakita mo kung gaano agaling si Chis Escudero, ha. Nakakainis tayo kay Chis Escudero dahil tinrider niya yung grupo ni Cayetano. Pero kung titingnan mo how he's handling yung unang araw kung paano niya hinandle yung hearing, putang ina, feeling ko hindi nila mahahawakan sa legit to si Chis Escudero. Feeling ko lang, hindi ako sure, pero feeling ko lang hindi nila mahahawakan sa legit to si Chis Escudero kasi nakasalalay diyan yung reputasyon ni Chis Escudero. Isa yan sa mga reason kung bakit ayaw ni Gatchalian na mag-preside diyan, kasi unang-una malalaman na bobo siya. Pangalawa, malalaman kung bakit iniwan siya ng syota niya at pinagpalit siya sa ibang lalaki. Hindi ko alam kung baka ganito lang yung kanya o yung sa ipinalit sa kanya baka 2 dangkal kaya siguro siya pinagpalit. Pero may expose talaga yung kabubuhan niya kasi pagka ganyan, usapang abogado, kailangan talaga abogado yung nagdidesisyon, lalo na yung mga motion katulad no. Gusto nung oposisyon na ipatawag yung nasasakdal. Sabi nung abogado ni Inday Sara, wala naman sa rules. Yung rules na sinight niya, yung 3 rules na sinight niya, wala doon na sinasabi na kailangan umattend personal
netong pinoprosecute. O, nakalagay doon sa rules na yung kanyang depensa, yun ang kanyang representasyon. Therefore, okay lang na kahit physical wala siya dyan. Pero sa pamamagitan ng aming representasyon bilang mga abogado niya, parang nandirito na rin siya. Kasi hindi mo naman kailangan hindi mo na, kasi ganito yan. Yung burden of proof. Nasa nag-a-accuse yan. Sino ba yung nag-a-accuse? Yung mga congressman. Oh, inakusahan mo si Inday Sara na kurakot siya. So dapat ikaw magpakita na kurakot siya. At ako bilang representante ni Inday Sara, lahat ng ebidensya ninyo, tatapatan ko ng ebidensya. Tatapatan ko. Oh, na mali yung sinasabi mo. Hindi na kailangan si Inday Sara dun. Hindi na kailangan si Inday Sara dun, mga bossing. Unang-una sa lahat, political man ito. Political lang ito. Wala namang kulong to eh. Kapag ka na-impeach naman si Inday Sara, hindi naman siya makakukulong eh. So, nasaan yung sinasabi niyo accountability, transparency? Kung talagang gusto niyo ng accountability, dapat nagsampa kayo sa kaso ng mga nagsampa kayo ng mga plunder case sa kanya. O, hindi ba? Ay hindi impeachment yung ipinasa ninyo. Itong impeachment na ito, mananagot ba si Inday Sara sa impeachment? Hindi. Kasi kapag natalo siya, na-impeach siya, matatanggal lang naman siya sa posisyon. Hindi naman siya makukulong. Makukulong pa lang siya kapag sinampahan na siya ng plunder sa Sandigan Bayan. Bakit hindi nyo na lang isinampa dun sa Sandigan Bayan kung gusto nyo pala talagang managot si Inday Sara? Kasi nga, ang gusto lang talagang mangyari nito mga congressman na ito, lalong-lalo na yung mga nagpopondo sa mga buwakan ng ina nito, gusto lang talaga nila si Inday Sara, masira ang kanyang pangalan para hindi siya manalo sa eleksyon. Yun lang naman yun. At saka, ito pa isa. Ito pa isa. Prosecution evidence. Kailangan talaga ng prosecution, chori-choli, na sila ang magpakita ng mga matitibay na ebidensya na talagang nangurakot ito. Kasi kung wala silang ebidensya na may papakita, tapos itatanong pa nila, kasi dapat buo sa isip nila bilang pinoprosecute si Inday Sara, kailangan buo sa isip at puso nila na talagang nagnakaw si Inday Sara according dun sa mga ebidensya na hawak nila. Pero kung magsusumpi na ka pa ng ganito, magsusumpi na pa ka nito para lumakas yung argumento mo na talagang nagnakaw siya, hindi ganun ang labanan. Dapat, kung talagang alam mo na nagnakaw siya, inakusahan mo siya ng pagnanakaw, kailangan solido yung ebidensya mo na nagnakaw siya. Kailangan pa ba na nandoon siya o wala? According sa rules, kahit wala, basta nandiyan yung counsel niya, yun na yun, okay na yun. Di ba? So, umpisa pa lang, sa liig na sila tinaman. Ngayon, sinasabi ng mga followers nila na ginawa daw tanga ni Jokno at saka ni Luistro si Sison. Mantakin mo, dalawa kayo. Kung halimbawa man ginawang tanga ni Jokno at ni Luistro si Sison, dalawa versus isa, dapat talaga magmukhang tanga yung isa. Pero ikabaliktaran mantakin mo, dalawa kayo nagmukhang tanga sa isa. Isang tao lang, yung kaharap ninyo, putang ina, wala kayong mosyon na lumusot unang araw pa lang. So diyan pa lang makikita mo na talagang hindi niyo alam at hindi niyo naiintindihan yung batas, hindi ba? Pero itong impeachment na to, wala to. Hindi na to kasi ang una pa lang kinlaro na kagad ni Chis Escudero. Una pa lang kinlaro na ni Chis Escudero na ang nakalagay sa batas, majority of all its members, 24 na senador. Ang isang senador, mawawala lang siya dun sa 24 kung nag-resign siya. Rosanes Panola. Hindi pala Panola. Rosanes Panola. Rosan Espanola. Maraming salamat sa iyo sa iyong sa iyong 10 Hong Kong dollars. God bless you. So, going back. Nasa na ba ako? Ano ba yung sinasabi ko? Na-distract ako. Ayun yung impeachment. Mawawala ka lang bilang isang senador kapag ka namatay ka, nag-resign ka, or na-expel ka. 3 lang. Kahit isa sa mga yon, wala si Marcoleta, si Bato, at saka si Jinggoy. Si Jinggoy, suspended lang siya. Pero hindi ibig sabihin na you're suspended, hindi ka na senador. Hindi po ganun yun. Kahit suspendido ka, senador ka pa rin. Di ba? Hindi ka inaalis bilang isang senador. Therefore, kumpleto pa rin yung 24 nila, nakakulong lang yung 3 or wala lang yung 3, pero senador pa rin sila. So, boboto pa rin sila at kailangan pa rin silang bumoto. Kung hindi man sila makaboto, sabi nga nila kapag hindi nakaboto ang isang senador, automatic na no na kagad yun. No na kagad yun. Halimbawa, meron tayong botohan. Nag-abstain ako. Abstain, ibig sabihin hindi ako bumoto. Ang bumoto ng yes or no ay sila lang. Alam mo ba na yung abstention parang no na din yun? Parang X na din yun. Ayaw mo lang na bumoto ng yes or bumoto ng no, physical, pero automatic na yung hindi mo pagboto ay no na kagad yun. So, 3 kagad yung magiging no. 3 kagad yun. Senator Bato, Jinggoy, at saka si Marcoleta. 3 kagad. Ilan lang ba ang kailangan para sa no? Kailangan mo lang ng 9
para sa ano, o di 6 na lang yung bubunuin. Nung ilan yung kabila? Yung kabila meron silang siyam eh, 'di ba? Siyam ba o 10? O at least mga ganun. Meron silang 10. O kung lahat yung 10 na yun bumoto ng no, tapos na tong tapos na tong impeachment ni Inday. Ito nga kahit nga yung majority nila na 13, yung majority na 13 na mga senador, hindi naman lahat yan boboto sa impeachment ni VP. Ang boboto lang man sa impeachment ni VP diyan si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Risa Ontiveros. Yun lang naman ang boboto eh. Bakit sa tingin niyo si Tito Soto boboto yan sa impeachment? Hindi. Alam ni Tito Soto yan eh, na malapit na yung 2022, pag ng 2028 at pag nating ng 2028 si Inday Sara magiging presidente. Alam na ni Lacson yan na si Inday Sara magiging presidente. Alam na nila lahat yan, lalong-lalo na yung mga yung mga tawag din ni re-electionist. Alam nila yan na mapapahamak sila dyan. O, kaya sigurado ako, yung 13 nila hirap na hirap silang makakuha eh. Lalo pa kaya yung 16. At kung sinabi dito ni Chis Escudero, umpisa pa lang na all of its members, ibig sabihin 16 ang kailangan nila para para makonvict si Inday Sara. Napaka-imposible na kagad noon. Kaya nga yung 7 months na yan ang gagawin nitong mga tarantadong congressman na ito. Sisiraan na nila ng sisiraan si Inday Sara para para bumaba yung kanyang chances na manalo sa 2028. Pero malabo na yun. Inaantay na lang ng taong bayan yan. Kung makikita ninyo yung mga taong bayan, di ba may mga rally? Hindi na masyadong uma-attend yung mga taong bayan sa rally. Kasi nakatiis nga ang taong bayan ng 4 na taon eh. Nakatiis nga sila ng 4 na taon na panghahayo, panghuhudas na ito ni Bongbong Marcos eh. Ano pa kaya yung 1 taon na aantayin lang nila para iboto nila si Inday Sara bilang presidente sa 2028? O kaya yung mga tao ngayon, parang kahit na anong rally mo, malapit naman nang matapos, o na lang natin, antayin na lang natin na matapos. Ganun ang ginagawa nila eh. O hindi ba? So, 2028, alam na natin na si Inday Sara na yan. So, malabo na yan. Kaya nila ito papahabain itong impeachment na ito. Ang gagawin ng mga congressman dyan. Kasi nga, hindi na sila makakapag-grandstanding dyan. Kapag yung isang congressman nag-grandstanding dyan, sasabihan siya kagad ng mga senador na hindi ko kailangan niyang mabubulaklak na salita mo. Maraming salamat kay Carlo Morales. Mabuhay ka dyan sa Amerika ha. God bless you. So sasabihin ngayon nito ni hindi ko kailangan yung mabubulaklak na salita mo. Sagutin mo lang yung tanong. Gagawin lang siya ng mga senador dyan eh. So hindi makakapag-grandstanding etong etong mga senador. Boss Dada, tuloy-tuloy lang. Salamat sa'yo kay OIO Pinoy TV. OIO ba yan? Pinoy TV. Maraming salamat sa'yo dyan sa Australia. Oo, mabuhay, mate. So, alam mo yun, wala na to. Yung mga congressman gagawin nila dyan, babanat ng babanat dyan sa, sa interview. Sa social media, doon na babanat yan. Kapag napahiya sila dyan sa hearing, sasabihin nila, lahat sila sabay-sabay sasabihin na, ang galing ni Luistro, ang galing ni Jokno, ang galing ni ganito, ganun ang gagawin nila dyan. Pero, na naman, lolokohin nyo pa kami. Sinasabi na itong mga ulul na mga follower nila, katulad nito nila Falsis na, ang galing daw ni Luistro. Anong magaling si Luistro? Putang ina, puro laway lang, nakakadiri. Diyos ko, nakakadiri. Sa totoo lang, kinikilabutan ako nung pinapanood ko. Putang ina, ang dami nung laway niya. Ba't? Ako naman nagsasalita naman. Kanina pa ako nagsasalita, oh. Wala naman ako laway dito. Oh, bakit siya? Puro laway. Putang ina, ang baho, no? Yung tsura nito ng Luistro, nakakadiri. Walang yan. Tapos, puro bukbok pa yung mukha. Putang ina, ang kapal-kapal ng makeup. Sabi ko nga sa inyo, ang yaman niya na. Ang dami niya ng pera. Di umano, kawatan daw yung congresswoman na yan. Ganun na karami pera mo, tapos hindi mo pa kayang hindi mo pa kayang pagandahin itsura mo. Spencer Lacalle, kumakain ka, ayun, isipin mo lang habang kumakain ka, isipin mo yung bula ni dito, ni Luistro. Panasa mong ganun, amuyin mo yun. Putang ina, sigurado amoy daing yun. Hindi ba? Amoy daing yun. Spencer Lacalle, Diyos mio. Hayop na yan. Nakakandiri, no? Ang dami natin natuklasan talaga kahapon. Natuklasan natin yung mga ginawang kabobohan nitong mga congressman na ito. Ang tagal-tagal yung pinagplanuhan eh. Oo, tapos ganyan lang pala yung kalalabasan ninyo. Diyos ko po, eto naman si Waling-Waling. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa